Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang compound ng UERM Memorial Medical Center na matatagpuan sa Santa Mesa sa Melunsod ng Maynila. Kung inyong natatandaan, nalubog na rin yung ospital na yan nung bagyong Ondoy. Yung mga sasakyan halos lumutang mula sa lungsod ng Maynila. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Mike, nilubog ulit yung UERM Hospital katulad nung nangyari sa kanila noong kasagsagan ng bagyong Ondoy, at sa mga oras na ito, ang ayon sa ospital ay nangangailangan ng pagkain at tubig ang ospital para sa kanilang mga pasyente at maging sa kanilang mga staff. Sa Aurora Boulevard, sa may San Juan, malakas ang pagragasa ng tubig galing sa umapaw na San Juan River. Nilubog nito ang ilang barangay na nasa mababang bahagi ng kalsada. Ang mga rescue team galing sa lokal na pamahalaan sinusundo na sa kanilang mga bahay ang mga natrap na residente. Lampas tao na ang lalim ng tubig. Si akala namin uupa. Nung bandang huli ng mga umaga at madaling araw, umupa na siya, wala ng tubig. Ngayon lang umaga, yung talagang lumakas na. Abot na yung sahig namin, yung second floor. Nandun na yung sa second floor namin, may tubig na eh. First time ba nangyari ka? Kasama ng Undoy. Undoy, ganun din. Ganun din kami ng Undoy. Ganito nakalalim yung baha dito sa may Aurora Boulevard, ano? At pupunta natin yung UERM kasi sinasabi medyo naabot na ng baha yung emergency room. Ngayon, kung makikita nyo sa inyong kaliwa ng inyong screens ay yung mga sasakyan na nakapark dito sa may hospital ay abot na rin. So medyo malakas yung current, no, sa ilalim. Yung tubig galing daw yan sa ilog dito malapit sa may Aurora Boulevard. Pagdating namin sa ospital, ito ang tumambad sa amin. Halos hindi mo na makita ang emergency room dahil lubog na ito sa baha. Umaga pa lamang daw ay nilamon na ng baha ang emergency room. Naagapan namin lahat ng gamit. Itaas na namin. Yung ibang mga pasyente? Doon naman, ayos naman sila. Third, fourth naman sila. Ang compound ng mistulang isang lawa na. Lubog ang cafeteria. At ilang mga opisina sa ground floor. Sa labas ng compound, tambak ang mga sasakyang binaha. Parang naulit nga lamang ang nangyari sa UERM noong 2009 nang bahain din ito sa kasagsagan ng bagyong Ondoy. Basag yung salamin. Bakit nabasag? May mga pumasok na mga tindahan doon. Nakaanod dito eh. Pero may ilan pa ring walang choice kundi suungin ang baha dahil may pasyente sila sa ospital. Wala namang puknat ang ulan kaya ang tubig lalong lumakas. Ang mga residenteng ito nagtali na ng mga salbabida para magamit sa rescue. Ang mga na-rescue naman ay dito sa San Juan Gym dinala. Lampas 300 pamilya ang nagsisiksikan ngayon sa gym. Kulang sa pagkain, damit at pansapin na matutulugan lalo na para sa mga bata. Wala kaming kumot. Ito lang sa pinamin. Kumot at saka mga lumang damit. Mike, ibigay lang natin yung sitwasyon kanina, no, sa may ibang bahagi ng Maynila. No, yan yung sa Magsaysay, medyo hindi na yan nadadaanan ng mga sasakyan. At kahit nga yung mga medyo matataas sasakyan ay magkakaproblema na rin. Ito naman ay sa may nagtahan, kaninang mga bago mag-alas 6, mataas na rin ang tubig baha dyan. At ito naman yung papasok ng papuntang Malacanang Palace. Lubog na rin yan. Yung isang creek dyan ay halos kapantay na noong kalye. At dito sa may University Belt, kung saan malapit tayo nakatayo, ay lubog na rin yung ilang bahagi dyan. Dito sa may La Consolacion College at dun sa may bahagi ng San Beda College. Mike, samantala, meron tayong kababayan dito, si Mang Arnel Vicente. May gusto siyang sabihin sana dun sa kanyang asawa na baka nag-aalala sa kanya. Nanawagan ako sa asawa ko na huwag sila mag-alala dahil na-stranded ako dito sa Mindula. Okay. Salamat po. Alright. Mike, yung sitwasyon dito, no, sa may Menjola ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng medyo malakas na ulan. At yung ito yung nasa likod ko, yung recto, at yung kaliwa nito ay papunta ng Lagarda. Yung mga kababayan natin na negosyo doon sa pedicab ay medyo mataas yung charge nila, 100 to 200 pesos kada biyahe, Mike. Joseph, meron din tayong balita na pati UST Hospital, yung tinatawag na ground floor at yung malawak doon na ground sa UST, binahan na rin ng husto ngayong araw na ito. At Joseph, ang itatanong ko sa iyo, paano yung sitwasyon ng pagkain
doon sa mga nandun sa loob ng UERM Memorial Medical Center, yung mga pasyente, mga tauhan at iba pa. Joseph? Paano yung sitwasyon nila, no? Yung sa UERM at saka yung sa UST Hospital? Una muna sa UERM na nangailangan na sila ng tubig at pagkain maging para doon sa pareho nilang pasyente at saka yun sa mga staff. Kasi kanina, no, Mike, mukhang mahirap talagang ma-access yung hospital na yan dahil nga halos aabot sa dibdib yung tubig baha. Yung kanina nga nating ilang mga kababayan na may pasyente dun sa ospital na yan ay nahirapan na rin para makapasok dun sa ospital. Now going to UST, may nakapagsabi sa atin kanina na yung tubig ay maabot na doon sa second floor ng UST Hospital at kailangan din nila ng pagkain at tubig para dun sa mga pasyente Okay, at Joseph, sa mga ospital. napapag-usapan natin pati yung campus sa USC. Kung pwede natin ibalik yung kuha ng isa nating news scooper, Okay. may makikita tayong litrato na yung kanilang malawak na ika nga field dun sa kanilang campus ay parang isang, yan UST yan eh. Yan yung UST field, yung mga puno yata yun yung bandang Espanya. Tignan mo naman ang itsura, Joseph. Yan ang kalagayan sa UST. Okay. Joseph, kamusta naman ang ulan dyan? Mike, ganyan yung sitwasyon na nakikita natin sa maraming bahagi ng Metro Manila, ng Maynila, no? Kasi patuloy yung pagbuhos ng ulan at mga baha-baha na rin yung mga kali na nakikita natin dito, Mike. Yan bang pagulan na yan dyan sa Santa Mesa, Joseph? Tuloy-tuloy yan? O kasi sa mga ibang lugar, bubuhos, tapos tumitigil panandalian, tapos bumabalik. Yang ulan na nararanasan nyo dyan ngayon, tuloy-tuloy ba yan, Joseph? Huwag naman sana? Mike, I'm sorry, I can't hear your... Okay, yung ulan na yan dyan sa lugar ninyo. Tuloy-tuloy ba yan o tumitigil-tigil naman yung ulan na yun? Lumalakas, nakikita namin, Joseph? Mike, yung nakuha ko lang doon sa questions, no? Yung parang patuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan dito at yung maghapon na bale, yung tubig baha na ganyan yung level, no? Ang sabi sa atin dito ay mga bandang alas 9 ay nagsimula ng alas 8, alas 9 ay nagsimula ng tumaas yung tubig at hindi pa rin siya bumababa sa mga oras na ito, Mike. Maraming salamat, Joseph Morong.